Okay, sound check. Like this. Sound. Sound check. Nagtabar ka si Bibi. Okay, magandang umaga po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kami po ay mga Baptist at kami po ay nangangaral ng salita ng Diyos at wala pong bayad. Huwag po kayong mag-alala. Dahil po hindi po kami naninigil. Hindi po kami nagbibigay ng kahit ano pang sobre. Hindi po kami namamalimos. Hindi kami po ay libre magpapahayag ng salita ho ng Diyos. Ayon po sa Biblia, at hindi po namin itinataas, hindi po namin binabandera ang relihiyon, hindi namin binabandera ang aming pong samahan, kundi kami po ay magbabahagi ng salita po ng Diyos. Ayon po sa Biblia, kung naniniwala po kayo sa Diyos, ay kailangan nyo paniwala sa Biblia, sapagkat ang Biblia ay nagsasabi ho ng katotohanan, at ang Biblia ay nagsasabi ho ng dalawang pupuntahan ng tao. Ang unang pupuntahan ng tao ay ang tinatawag na langit, ang ikalawa ay ang impyerno, at pipili po ang isang tao kung saan po na nais gustong mapunta. Ayon po sa Biblia, sinasabi ho sa talata ng Romans chapter 8 o chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us while we were yet sinner, Christ died for us. Sapagkat ipinagtagubilinan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo makasalanan, si Kristo po ay namatay para sa atin po. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbuwis ng kanyang buhay, namatay po sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Sinasabi ho ng talata sa Biblia sa 2 Corinthians 5:21, He that, sabi ho doon, He had made Him to be sin for us who knew no sin, that He might be the righteousness of God in Him. Siya po ay naging kasalanan, siya po ay naging kasalanan para sa iyo, para sa atin lamang, no? Para sa iyo po ang katubusan, siya po ay naging kasalanan, at kahit po hindi niya alam ang kasalanan, kahit na wala po siyang bahid na kasalanan, siya po ay naging kasalanan para lang ang katwiran ng Diyos ay mapunta sa iyo at sa akin. Ang sabi ho ng Bible sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Mga kaibigan, tapos na ang kaligtasan. Ginawa na ng Panginoong Jesucristo ang kaligtasan. Siya po ay nabayubay sa krus. Siya po ay namatay sa krus. Kanya pong itinigis ang kanyang mahal na dugo para sa iyo, para sa akin. Subalit, ang sabi ho ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang sino man daw po ang sasampalataya sa kanyang anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nasa iyo po, nasa atin, kung ano po ang tugon ng ating sarili sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kung ito ba ay itatakwil mo, kung ito ba ay kikilalanin mo sa iyong sarili ang kanyang kamatayan na nagliligtas, o ikaw ba ay itatakwil mo ang kanyang ginawa. Nasa ating sarili, pipili ho tayo. Ang sabi ho ng Bible, He that believeth on the Son have everlasting life, and he that not believeth on the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Ang sino mang sasampalataya sa kanyang anak, si Jesucristo, ay magkakaroon po ng buhay, at ang sino mang hindi sasampalataya sa kanyang anak, hindi makakakita ng buhay, kundi ang gagalitan ng Diyos ay mapapasa kanya. Pipili ho tayo kung ang buhay na walang hanggan ang ating pipiliin, o yung kagalitan ng Diyos ang ating pipiliin. Ang kagalitan ng Diyos, kaibigan, ay sinasabi ho ng Bible doon sa Revelations 20:14 and 15.
Death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ang kamatayan at ang Hades at ang impyerno ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At ang sinumang hindi makita sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Kaibigan, pipili ho tayo ng ating buhay sa susunod na buhay. Sapagkat ang buhay natin dito sa mundo ay temporary lamang. Lahat ng mga bagay na nasa atin ngayon ay ating pong iiwanan. Kung meron kang mga sasakyan, kung meron kang mga bagay, mga gamit, at kung ano man ang iyong pinag-aralan, pagdating ho ng tinatawag na kamatayan, ay iyo pong iiwanan ito at ikaw po ay haharap sa iyong lulikha. Ang sabi ng Bible, doon po sa Romans, every one of us shall give account of himself to God. Ang bawat isa po sa atin ay magkakaroon po ng sulit sa Diyos. Ang pagsusulit na ito ay nasa ating sarili kung tayo po ay ligtas o hindi. Sapagkat ang sabi ng Bible sa Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Itatakda po sa isang tao ang kamatayan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Ang katunayan po, the truth of death, ang katunayan po sa isang tao, ang realidad ng buhay, kaibigan, tayo po ay papanaw. Tayo po ay mamamatay at ang sinasabi ho ng talata sa Bible, pagkatapos ay paghukom. Pagkatapos mong namatay, haharap po ikaw sa Diyos. At ang sabi ng Bible, walang ibang daan patungong langit kung hindi ang pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Si Jesus po ang tagapagligtas at hindi po kahit anong bagay, hindi po sinong bagay, hindi po sinong mga tao. Sapagkat ang sinasabi ng Bible, ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are you saved through faith, not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should be boast. Ang sabi mo niya sa talata, kaibigan, sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay maligtas. Hindi sa iyong mabubuting gawa, hindi ayon sa ating sarili, ito ay regalo ng Diyos upang ang sino man ay hindi magmalaki. Isipin natin, kaibigan, kung ang kaligtasan ay tinatawag na mabuting gawa, wala pong pwedeng maligtas sapagkat ang sinasabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kung ang mabubuting gawa ang kaligtasan, lahat po ay hindi pupunta sa langit. Subalit kaibigan, merong isang nakako sa krus, merong isang nagbuwis ng buhay, merong isang nabayubay sa krus, nagtigis ng mahal na dugo. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo, ang siya lamang magliligtas sa iyo at sa akin. Sapagkat ang sinasabi ho ng Panginoon, doon po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. Siya po ang daan, siya po ang katotohanan, siya po ang buhay na walang hanggan. Walang sino mang pupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan po niya. Hindi ka po maliligtas ng pastor, hindi ka maliligtas ng pari, hindi ka maliligtas ng ministro o kahit sino mang mga leader sa simbahan. Di ang simbahan po, hindi tayo maliligtas sapagkat ang magliligtas sa atin ay ang Panginoong nating Jesucristo. Siya po ang buhay na walang hanggan. Siya po ang kaligtasan. Sapagkat ang sabi ng Bible, for there is one God, one mediator between man and God, the man Christ Jesus. May isang tagapamagitan, mediator sa tao at sa Diyos. Walang ibang tagapamagitan maliban kay Jesucristo na ating tagapagligtas, sapagkat siya po ang gumawa ng kaligtasan.
Hindi po kahit anong bagay, hindi po kahit sino, kundi si Yesu Kristo lamang po ang nagliligtas sa atin. At tayo po ay bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos kung tayo po sasampalataya sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Ang sabi ho ng Bible, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Si John 1:12 po, ang sinasabi ho ng Bible, kung ikaw ay tatanggap, kung ikaw ay sasampalataya sa kanyang anak na si Yesu Kristo, ikaw ay magkakaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. At paano po ba sumampalataya ang tao? Paano po ba sumampalataya ang isang tao kay Yesu Kristo? Ang sabi ng Bible, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus Kristo, ikaw ay maliligtas. At ang sabi ho ng Bible, yung sa Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Kung ihahayag mo po sa iyong labi na ang Panginoong Jesucristo ay Panginoon at tagapagligtas, at sasampalataya ka na siya po ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kaibigan. At sabi ho ng Bible, babalik po ang relasyon natin sa Diyos. Kaya po ang Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Kaya po ang Diyos ay separated tayo sa kanahiwalay. Sapagkat pinapatotohanan po ng Isaiah 59 verse 2, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sin have hid His face from you, that He will not hear." Sa mga kasamaan, sa mga kasalanan, ang siyang nagpahiwalay po sa atin mula sa Diyos, upang ang kanyang tenga ay kanyang sinara, at ang kanyang pandinig ay hindi po niya tayo pinakinggan. Yan po ang sinasabi ho ng Bible. Kung ating pong kikilalanin ang kanyang isinuko na si Yesu Kristo, ay maaari pong bumalik ang relasyon natin sa Diyos, sapagkat ang Panginoong Yesu Kristo lamang ang nag-iisang sinugo ng Ama upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Wala pong ibang magliligtas sa atin sa magdating ng panahon. The truth of death, darating sa iyo na ikaw ay mamamatay pagdating ng araw, at ang pagkamatay mo ito, kung saan lalabas ang iyong kaluluwa sa iyong katawan. At ang sabi ng Bible, "Every one of us shall give account of himself to God." Bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. At ang pagsusulit na ito, kaibigan, kung ikaw ay nasumpungan na wala si Jesus sa iyong buhay, wala si Kristo sa iyong puso, at hindi mo siya tinanggap, ang sabi ng Bible, "And death and hell were cast into the lake of fire." This is the second death. Ang ikalawang kamatayan ay ating haharapin, ay ating lalasapin. At ang tinatawag na ito ay walang iba kundi ang dagat-dagatang apoy, mga kaibigan. "Whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." Yan po ang sinasabi ng Revelations chapter 20 verse 14 and 15. Walang ibang paraan, walang ibang daan, walang ibang pupuntahan, kaibigan, maliban lamang kay Jesus na magliligtas sa iyo, na magliligtas sa ating kasalanan, kaibigan. Kung tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas, ang paningin ng Diyos sa iyo ay isang righteous kagaya po ng Panginoong Jesucristo. Kung ang iyong sarili ay hindi masumpungan si Jesus, kaibigan, ang sabi ng Bible, ikaw ay kaaway ng Diyos. Ikaw ay magiging kaaway ng Diyos kapag hindi mo tinanggap, hindi mo kinilala ang Panginoong Jesucristo. Doon kung siya'y nabayubay sa krus, doon siya po ay nahihirapan, doon siya po ay namamatay sa krus, wala po siyang ibang inisip kundi ikaw. Kung hindi ikaw po na makasalanan, sapagkat tinutupos niya ang iyong kasalanan. Ngunit apat na uri po ng tao ang nandoon sa kanyang paanan.
Ang unang uri ng tao, kaibigan, ay ang mga relihiyoso, kung saan sila'y naglilingkod sa templo, subalit hindi po nila kinikilala ang Diyos. Hindi po kinikilala ang Panginoong Jesucristo na bilang tagapagligtas, na bilang isang Mesaya, na bilang isang Panginoon, hindi bilang isang Diyos. Ito po yung mga tinatawag na relihiyoso ng panahon niya. Sila po yung naglilingkod sa templo at sila po ang nag-aakusa sa Panginoong Jesucristo. Ang ikalawang uri ng tao, kaibigan, yung mga Romanong soldier o yung mga sundalo kung saan yung Roman soldier kung saan wala pong ibang ginawa kundi hampasin ang Panginoon. Pasakitin ang Panginoon, pahirapan ang Panginoon, at wala po silang ibang ginawa kundi saktan ang Panginoong Jesucristo. At ang ikatlong uri ng tao, kaibigan, nung siya po ay namamatay sa krus, ang isang nakapatong sa krus. At ang sinasabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, ay ikaw ay iligtas ang iyong sarili at iligtas mo kami. Itong tao na ito ay ang gusto niya ay makita muna ang milagro sa kanyang buhay. Gusto niya ay magkaroon muna ng matatanggap sa Diyos para siya po'y maniwala. Ngunit ang huling uri ng tao doon po sa kanyang panahon, yung isang nakapako sa krus ng Kalbaryo na katabi niya, na sinasabi niya po sa kanya, Panginoon, ikaw po ay alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso. Kahit po hindi po niya kilala ang Panginoon noong panahon na yon, kahit po na hindi pa sila naghaharap, kung hindi sila po ay nakita lamang doon sa krus, ngunit pinagkatiwalaan niya po ang Panginoong Jesucristo nung siya po'y namamatay na. Nung siya po ay nandoon na sa tinatawag na kamatayan, ang simpleng ginawa ng Panginoon, ang taong ito ay nagtiwala, sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, at ang sagot ng Panginoon sa kanya, ngayon din kakasamahin kita sa ating paraiso. Kaibigan, sa uri ka ng tao doon sa panahon ni Jesus, ikaw ba yung tinatawag na relihiyoso, subalit ayaw mong kilalanin si Jesus bilang tagapagligtas? O ikaw ay isang sundalo na Romano, noon ay panahon niya ay walang iba kundi saktan ang Panginoon? O ikaw ba ay uri ng tao doon sa nakapako sa krus, naghahanap po ng milagro para maniwala sa Kanya? Naghahanap muna ng material na bagay para maniwala sa Kanya? O ikaw ba ay yung huling tao na simpleng nagtiwala po siya sa Kanya? Simple lamang pong nagtiwala at nanampalataya sa Kanya doon sa krus. At ang sabi ng Panginoon, ngayon din, kakasamahin kita sa ating paraiso. Kaibigan, pagdating ng kamatayan, kung tayo magtitiwala sa Panginoon, kung tayo po'y mananampalataya sa Kanyang anak na si Jesucristo, at ang isasagot ng Panginoon sa atin, pag tayo po ay nandoon na sa tinatawag na kamatayan, at tayo po ay Kanyang kakasamahin sa langit, kaibigan. Sumampalataya ho tayo sa Panginoon. Alam mo po, kaibigan, kung pipiliin mong sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay magkakaroon ka ng tinatawag na dalawa pong pagkapanganak at isa lamang ang kamatayan. Ang ibig ko sabihin, kung sasampalataya ka sa Panginoon, ikaw ay papanganak sa iyong physical, at ikaw ay mamamatay sa physical at mabubuhay sa spiritual. So, ibig sabihin ikaw ay mabubuhay, o ibig sabihin ikaw ipapanganak ng 2 beses, ngunit isa lamang kamatayan. Subalit, kung tatanggihan mo ang Panginoon, kung tatanggihan mo si Jesucristo sa iyong buhay, ay ibabaliktad po ang pangyayari. Ikaw ay makakaranas po ng isang pagkasilang, ngunit 2 beses na kamatayan. Isang pagkasilang sa iyong magulang, at ang pagkamatay sa physical, at ang kamatayan spiritual. Yan po ay pinapatunayan ng Bible, kaibigan, na ang sino mang hindi sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi, ang gagalitan ng Diyos ay mapapasa Kanya. Ang sabi ng Bible, mga kaibigan, sa John 3 verse 36, he that believeth on the Son shall have everlasting life.
And he that not believeth on the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Ang gagalitan ng Diyos ay mapapasayo kung hindi mo kikilalanin ang Panginoong Jesucristo. Kaya habang may panahon, kaya habang buhay pa tayo, kaya habang humihinga pa tayo, ay sikapin po natin tanggapin ang Panginoon nating Jesucristo. Wala po kaming ibang hinangad kung hindi ihayag po ang mensahe ng Diyos ayon sa Biblia. Hindi po sa relihiyon, hindi kami nagbebenta, hindi kami nangihingi ng limos, hindi kami humihingi ng kahit anuman, kung hindi kami nagbibigay ng mga libreng babasahin. At yan po ay basahin nyo sa taptat, yan po ay galing sa Bible, at ito po ay libre naming binabahagi, at yan po ay hindi namin pinapabayad. Wala kaming ibang hinangad kung hindi ibigay ang salita ng Diyos, kung hindi ipangaral ang salita ng Diyos na tanging si Jesus lamang ang makakapagligtas sa iyo, hindi ang simbahan, hindi ang relihiyon, hindi ang mabubuting gawa, hindi ang leader ng simbahan, hindi si pastor, hindi si father, hindi ang ministro, hindi kahit sino mang leader ng simbahan, hindi po makapagliligtas. Tanging ang pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Bible, neither is there any salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ang pangalan lamang ng Jesucristo, ni Jesucristo ang siyang magliligtas sa iyo. Walang ibang pangalan na ibinigay sa ilalim sa nasukat nating ikaliligtas. Walang ibang pangalan na magliligtas maliban lamang ang Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, at ito na lamang po kami magtatapos. Pagpalain ng Diyos ang iyong mga trabaho, ang mga negosyo, at ang iyong buhay. Sana po kilalanin yung Panginoong Jesucristo habang may buhay. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat.